Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe at shoutout kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa tabi niya, tumawa si Bai Xiaosheng ng lawa ng ilog at sinabing, Aaron, dahil miyembro talaga siya ng Chanji Palace, at taos-puso rin at taos-puso ang Daoist Do, at mas mapagbigay ang lahat. Pumapayag ka na lang. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng masa ay para kay Feng Wang Jinyo. Oo, Aaron, or pwede kang pumayag. First, it's a force. Second, if you want to lead well, you can recruit them at that time. Ang moyang ng isang panig ay nagtipon-tipon din upang lumapit, mahina ngunit paraan. Nang marinig ito, biglang ngumiti ng mapait si Bai Xiaosheng. Hindi naman talaga siya pamilya. Ayaw niyang pumasok sa isang pamilya. Tumingin si Han Sanchen kina Moyang at Bai Xiaosheng. Sa wakas, tumingin siya kay Du Shengsheng at sa isang grupo ng mga disipulo ng palasyo ng Chanji at Tumango. Sa pagkakataong ito, makikinig ako sa iyo. Mabuti. Tuwang-tuwa ang isang grupo ng mga disipulo ng palasyo ng Chanji. Pagkatapos ng lahat, nang marinig nila na ang Phoenix Jinyo ay nasa bone-burning city, halos kapareho sila ni Du Yisheng, at desperado silang mabawi ito. Ngunit ang paglitaw ng Aaron ay muling nagpasigla sa kanilang pag-asa. Bukod dito, sa reputasyon at kakayahan ng Aaron, ang apoy ng pag-asa na ito ay tiyak na hindi isang spark. Natural, sobrang excited sila. Halos matapos ang usapan, tahimik na bumaba ng hagdan ang tula. Ang hagdan sa unang palapag ay nagpapahintulot sa mga tao na tumayo ng mas mataas. Sa pamamagitan ng mga bitek sa mga pader, mas malinaw din nilang nakikita ang mga bagay sa lungsod. Anong nangyayari, tula? Nakita siya ni Aaron na bumalik at nagmamadaling nagtanong. Leader ng alyansa, galing ito sa pader ng lungsod. Ang pader. Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Aaron. Kitang-kita na si Lu Yuan at iba pang mga disipulo ng Blue Mountain Pavilion ay nasa dingding. Posible kayang naaksidente ang grupong ito. Bagamat sila ay mula sa pamilyang Lu, lumabas sila sa kanilang sarili, at ngayon ay nagtatrabaho na rin sila para sa kanilang sarili. Kung ma-accident sila, hindi magiging maganda ang pakiramdam ng Han Aaron's heart. I can't see clearly, pero parang may nagsabit ng lalaki sa pader, at maraming zombie ang sumugod doon. Sabi ng tula, isabit ang isang tao sa dingding. Ito ay parang hindi ka panipaniwala at nakakagulat. Anong ginagawa nila? Sinusubukan ba nilang akitin ang mga zombie gamit ang pain? Sabi ni Do sa panahong ito ng kanyang buhay. Si Aaron ay determinadong umiling. Siyempre, iiral ang posibilidad na ito, ngunit hinding-hindi ito makikita sa Lu Yuan at sa iba pa. Lumabas sila sa iisang pinto, kaya imposibleng magpatayan sila, at pagkatapos ay gamitin ang laman at dugo ng kanilang mga kasama para maakit ang atensyon ng mga zombie. Higit pa rito, hindi nila kailangang gawin ito. Ang mga nagkalat na zombie ay mabuti para sa kanila na maghanap ng mga tao. Kung sila ay naaakit ng laman ng tao, mas mahirap makilala ang mga zombie kapag sila ay masikip. Sa makatuwid, tila imposible para sa kanila na gawin iyon ng may damdamin at katwiran. Ngunit kung hindi nila ito ginawa, sino ito? Sino kaya ang lalaking nakasabit sa dingding? Halos hindi makaligtas ang mga tao sa palasyo ng Chanji sa sakuna, iyon ang kanilang espesyal na paaralan at nagkataon lang, mahirap magkaroon ng pangalawang palasyo ng Chanji. 3,000, anong gagawin ko? Gusto mo bang lumabas at tingnan? Mahinang tanong ni Moyang. Kumunat ang noo ni Bai Xiaosheng at sinabing, sa palagay ko hindi ito ang sibil na alitan sa iyong mga tao.
Mas mabuting maghintay ako at tingnan ang pagbabago bago gumawa ng mga plano. Hindi, lumabas ka at tingnan mo, at hindi lang ako, tayong lahat. Mahinang sabi ni Aaron. All out. Medyo kinakabahan si Bai Xiaosheng, dahil halatang kung magbago ang sitwasyon, tuluyang mawawala ng proteksyon ang mga taong ito at magiging pagkain ng mga zombie. Oo, Han Xiaoxia, dapat ba tayong mag-ingat? Kapag lumabas tayo, maaaring wala na tayong daan pabalik. Sumasang-ayon si Du Yisheng kay Bai Xiaosheng. Hindi, pag-isipan ko na. Medyo kalmado at seryoso si Han Sanchen. Sa anumang kaso, pagkatapos ng pagsasabit ng mga tao sa dingding at pag-akit ng malaking bilang ng mga zombie, isa itong magandang pagkakataon sa pagtakas para sa Aaron. Lahat ay nasa likod ko at handang umalis. Pagkasabi ng isang salita, mabilis na naglakad si Aaron sa gilid ng katawan ni Fumang, hinubad ang kanyang Amerikana at direktang itinali ang kanyang katawan sa kanyang likod. Walang amoy, kapatid lang. Anong ginagawa niyong lahat? Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Bago pa makuha ni Phoenix Genio, sundin mo ang utos ng batang si Ziyahan. Tumayo kayong lahat para sa akin at gawin ang sinabi sa inyo. Hindi natin nagsi Du Yisheng nang tumingin siya. Sa kanyang mga alagad ay agad siyang sumigaw ng may galit saka siya nagsipilyo ng alikabok sa kanyang mga kamay at handa nang makipaglaban at magsimula. Tuldok, hindi banggitin ang mga miyembro ng misteryosong alyansa, itinaas na nila ang kanilang mga espada at baril, naghihintay sa Aaron na mag-isyo ng mga utos. Mauna na ako. Tapos na sabihin, Aaron tumingin kay Du Yisheng, gulodo daw siyang nakumuha ng ilang mga eksperto pabalik upang basagin ang reyna. Oo, tumanggo si Du Yisheng at sinenyasan si Zhong Beihai at iba pa. Bantayan ang sinuman. Kung sumama ka sa akin, hindi ka mawawalan ng isa. Sumugod ang Aaron sa ilog at lawa, at sinabi iyon ni Bai Xiaosheng. Tumayo siya at naglakad patungo sa pintuan sa likod. Nakatingin sa likod ni Han Sanchen na nakasuot ang mga buto ni Fumang, ang kanyang likod, tumanggo si Bai Xiaosheng, at ang mga disipulo ng isang grupo ng mga misteryosong tao sa likod niya ay naantig sa isang nakatatandang kapatid na lalaki na itinuturing ang kanyang sarili bilang isang kapatid at nawala sa kanya buhay ni Nanay, Suwat, Kil, Bang. Habang dahan-daang sinisipa ng Aaron ang pinto sa likod, lahat ng tao sa restaurant, pagkatapos na umangkop sa liwanag sa labas sa loob ng maikling panahon, ay sumunod ng mahigpit sa Aaron at nagmamadaling lumabas. May mga zombie pa rin sa pintuan sa likod, at maraming nagkalat na mga zombie sa kalye. Gayunpaman, para sa mga taong may mataas na espiritu, ang mga zombie na ito ay hindi maaaring magdulot ng anumang psikolohikal na presyon o magdala ng anumang problema sa kanila. Di nagtagal, sa ilalim ng gabay ng Aaron, tumakbo sila palabas ng kalye ng walang panganib at patuloy na gumagalaw patungo sa dingding. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nakataas ang kamay ni Aaron, agad na huminto ang lahat at naghanap ng pansamantalang takip sa lugar. Ang pader ng lungsod ay nasa harap, ngunit ang pagtitipon ng mga zombie ay nasa harap din. Malinaw, hindi tayo maaaring sumulong ng padalos-dalos. Leader ng alyansa, masyadong malupit ba ito? Ang wika ng tula ay nakatingin sa lalaking nakasabit sa pader ng lungsod at hindi makayanang sabihin. Sa itaas ng pader ng lungsod, isang mahabang lubod ang nakasabit sa tuktok ng pader, mga 4 na metro ang haba. Sa dulo, nakagapos ang katawan ng isang lalaki. Ang mga binti at paa ng katawan ay nawala, tulad ng isang bilog na maliit na puting lang, na umuugoy sa dingding. Sa bawat paghindayog, iuuntog ng pader ang dugo ng kanyang mga paa sa dingding na parang pakwan, at pagkatapos ay dadaloy ito pababa sa dingding, na nagiging sanhi ng pagtalon-talon ng mga zombie sa ibaba na parang mga langgam na amoy pulot, nagtutulak sa isa't isa at desperadong umakyat. Sa paligid ng katawan ng lalaki, dahil sa impact, ang mga pader sa paligid ay puno ng jet plasma, na mukhang napakasama. Sumimangot din si Aaron. Ngayon ay malapit na siya. Halos nakita niya ang mukha ng lalaki. Talagang hindi, ngunit parang nakita ko na ito sa isang lugar. Mo Yang, Dao 12, at Master Zong. Oo, kayong tatlo, bawat isa ay may mabubuting kamay, pumunta sa iba pang 3 tarangkahan sa lungsod upang makita kung may medyo ligtas na daan palabas ng lungsod. Utos ng Aaron. Oo, tulong na umalis, Daos Do, kayong dalawa na may 2 koponan, anumang oras sa 3 linya ng 2 pangunahing direksyon anumang oras,
Kapag mayroon ng sitwasyon ang alinman sa kanilang tatlong koponan, maaari mong agad na suportahan. Oo, sa mga salitang ito, tumingin si Aaron sa 5 tao at sinabing, pansinin ang kaligtasan. Hindi ko ito mahawakan. Tutulungan kita sa pamamagitan ng paglulunsad ng pulang fanning sa hangin. Kung ligtas kang makalabas ng lungsod, aayusin ko ang ibang mga kapatid na makaalis kaagad sa lungsod. Panipi, 5 tao ang tumingin sa isa't isa, pagkatapos ay tumango, ang bawat isa ay kumaway ng ilang mga tao, patungo sa Aaron bahagyang sulot, pagkatapos ay pumunta kami, ikaw ay maingat din. Voice isang pagkahulog, 5 tao na humantong 5 mga koponan mabilis na lumikas. Linlong, alagaan mong mabuti si Bai Xiaosheng, mauuna na ako. Panipi, nakikita ko. Inayos ng maayos ang lahat, lumipad si Han Sanya sa isang liwanag at anino, direkta sa hindi mabilang na mga bahay, lumilipad patungo sa pader ng lungsod. Ngunit sa huling bahay, handang lumipad sa dingding, dahan-daang lumabas ang ilang figure. Kinaladkad nila ang 2 babae, 2 babae na nagpupumiglas ng desperadong, ngunit ang ilang mga lalaki sa tabi ng lakas, maaari lamang hakbang-hakbang ay pinilit sa pader. Ang nakakatakot, ang isa sa mga babae ay biglang binuhat ng 2 lalaki na humihila sa kanya, saka itinapon palabas ng city wall nang hindi nag-iisip. Kahit na ang border town ay isang maliit na bayan lamang na may mga bala, ang pader nito ay hindi bababa sa 30 o 40 metro ang taas. Ayon sa mga detalye ng arkitektura ng mundo, narinig na lang ng babae na sumigaw, biglang bumagsak ang katawan mula sa taas. Ang isang mabuting buhay na tao, kaya sila direktang han-han pababa sa pader, kahit Aaron, makita ng walang mood waves, pakiramdam masyadong malupit. Boom! Ang mga zombie sa lupa ay tila nakikita ang pagkain na bumabagsak mula sa langit, galit na siksikan sa isang tumpok, at pagkatapos ay patuloy na nagtitipon sa ibaba. Nang mahulog ang babae, 3 na ang nasa loob at 3 sapin sa labas sa ibaba niya, parang zombie swarm ng uod. Sa kabutihang palad, ang taas na 30 hanggang 40 metro ay hindi nagpabagsak sa babaeng ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi mabilang na mga zombie ang umakyat din sa kanyang katawan, ibinuka ang kanilang mga bibig at kinagat siya. Saglit, tanging sigaw, hiyaw ng babae ang narinig ko. Sa tahimik na bayang ito na halos parang multo, napakatalim at mapanglo. Ang babaeng nakatira sa dingding, nakahiga sa dingding at tinitingnan ang sitwasyon sa ibaba, ay nawalan ng boses at umiyak ng mapait. Si Aaron, na nakatayo sa bubong, ay hindi maiwasang bahagyang ibuka ang kanyang ulo sa mga oras na ito. Grabe naman. Grabe talaga. Ngunit ang pinuno sa pader ay dapat na si Lu Yuankay. Bagamat wala siyang malalim na pakikipag-ugnayan, isa rin siyang tao sa tuktok ng asol na bundok, palaging iniisip ni Han Sanchen na hindi siya ganoong kalupit na tao sa likas na katangian. Nang magulo ang Aaron, sa oras na ito, dahan-daang lumabas ang ilang figure. Nang makita niya ang nangungunang figure, bahagyang nanliit ang mga mata ni Aaron. Lu Roxen, bakit siya nandito? Sino yung 2 babae at isang lalaki sa dingding? Ano ang ginagawa ni Lu Roxen? Ilang metro lang ang taas ng bubong. Nakikita mo ba ng malinaw ang kalagayan ng iyong mga kapatid? Tila alam na nakatayo doon si Aaron. Pagdating niya sa pader, walang pakialam si Lu Roxen. Bahagyang tumalon si Aaron at direktang lumipad papunta sa dingding. Malumanay na ngumiti si Lu Roxen, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan, Ice? Dahil doon, malamig niyang sinulyapan ang lungsod. Sa kanyang mga mata, halos panoramak ang buong lungsod. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Aaron na bagaman maraming mga zombie sa ibang bahagi ng lungsod, karamihan sa kanila ay kalat-kalat. Ang panganib at mga paghihirap na naranasan ng 5 koponan ay hindi maganda sa medyo maayos na pag-aayos ng Aaron, ang lahat ay mukhang maayos. Ang mga zombie sa kanlurang gate ay ang pinakamaliit at ang lupain ay ang pinakamagandang lugar para makatakas ka, lumahinahong nagsalita si Roxen. Walang sinabi si Han Sanchen, ngunit hindi niya ito itinanggi, kung wala ang mga pang-aakit na ito, dapat ay nakulong ka pa rin sa restaurant. Tama si Lu Roxen ay hinamak ng ngumiti at nagpatuloy, ikaw Aaron ay natural na malayang makakapasok at makalabas, pero paano ang mga tinatawag mong kapatid? O, kahit nahugasan ang dugo, ano ang dapat gawin ng mga inosenteng zombie na ito?
Ang mga salita ni Luroxen ay labis na mayabang, ngunit ang Aaron ay hindi maaaring pabulaanan ang mga ito. Mula sa isang tiyak na punto ng pananaw, kung ano ang ginawa ng Luroxen ay talagang pinakamahusay na kasanayan, ngayon, maaari mong alisin ang iyong mga maput na mata. Umiinom si Luroxen na may malamig na boses. Pagkatapos, sa paggalaw ng kanyang kamay, ang babaeng nakahiga sa dingding sa tabi niya ay napaatras. Look who she is. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po